magandang gabi Luzon, magandang gabi Visayas, magandang gabi Mindanao. Ngayon pa lang po ay inaabisuan na namin ang mga motorista pati na ang mga bibiyahe. Asahan nyo na ang mabigat na daloy ng traffic papasok ninyo ng North Luzon Expressway o NLEX ngayong tinatawag na weekend na ito. Inaasahan kasing buhos ang mga dadalo sa sentenaryo ng Iglesia ni Cristo sa darating na araw ng linggo. Mahigit 80,000 sasakyan ang inaasahang daragdag sa karaniwang tinatawag na weekend traffic dahil sa pagdiriwang. Nakatutok live mula sa North Luzon Expressway, NLEX, si Susan Enriquez. Susan, kamusta dyan? Sa mga oras na to, Mike, ay maluwag pa ang daloy ng traffic dito sa Balintawak Toll Plaza. At nakikita nyo naman ho sa likuran ko, maayos pa ho ang takbo ng mga sasakyan. Bagamat inaasahan po yan ay magkakaroon talaga ng pagsikip. Lalo na ho bukas dahil ayon po dito sa MMDA, ngayong gabi ay inaasahan na nila na may mga delegasyon ng darating. Pero inaasahan nilang pagsikip po ng daloy ng trapiko ay simula pa lang bukas. At sabi nga po nila ay 82,000 sasakyan ang inaasahan nilang dadagsa sa NLEX para dumalo po dito po sa Centennial Celebration ng Iglesia ni Cristo sa darating na linggo. Narito po ang aking report. Para mas makita ng gusto ang lugar na kung darating sa Centennial Celebration ng Iglesia ni Cristo, nag-air inspection kanina si MMDA Chairman Francis Tolentino. Ang lawak ng compound ng Ciudad de Victoria, inaasahang mapupuno ng 3 milyong tao ayon sa MMDA. Nagtayo ang MMDA ng Incident Command Center na katabi lang ng NLEX na may mga tent, rescue vehicles at container vans na ginawang opisina para tumutok sa pagtitipon. Nakahanda na rin daw ang mga CCTV monitor na magiging mata sa pagbabantay sa NLEX. Narito po ang bahagi ng panayam kay MMDA Chairman Francis Tolentino. Ano naman tayo? Yung organized dispatch, pagdating, unloading at saka yung reloading, paalis. So, nakalatag na lahat yun. Malagay ko, God willing, maayos naman ito. 82,000 sasakyan ang mga dadalo sa pagtitipon na inaasahang bubuhos sa NLEX. Kabilang dyan ang 10,000 bus na inaasahang maghahatid sa mga dadalo, kaya asahan na ang mabigat na trapiko simula ngayong gabi. Ang pupunta rito galing ng Metro Manila, pinapayuhang dumaan sa Mindanao Avenue bilang alternatibo sa Balintawak Toll Plaza. Kung galing naman ng norte, kailangan pa rin mag-U-turn sa Mindanao Avenue para hindi makatraffic sa mga mas maliliit na exit sa NLEX. Ang mga bus na pabalik ng Metro Manila at Southern Luzon, maaaring mag-U-turn sa Santa Rita, Balagtas at tabang exit ng NLEX. Ang kaso, karaniwan din matraffic sa Mindanao Avenue lalo't maraming malalaking truck ang dito rin lumulusot bukod pa sa maraming U-turn slot na karaniwang nakapagpapabagal din sa daloy ng traffic. Kaya inaasahan ng makakapekto sa daloy ng trapiko sa norte palabas ng Metro Manila. Sa EDSA, kabila na ang mga paalala para sa mga dadalo sa Centennial Celebration. Sa Balintawak EDSA papasok ng NLEX, inaasahang mas mararamdaman ang bigat ng trapiko. Narito po ang bahagi natin ng panayam natin sa isang traffic enforcer ng MMDA. Pag sumabay po sa volume ng mga pasahero, especially dito sa Balintawak, kasi marami pong commuters dito pauwi rin ng probinsya. Mamayang gabi, magdadatingan na raw ang ilang delegasyon para sa pagdiriwang. Magtutuloy-tuloy na ito hanggang sa araw ng linggo. Naglabas na ng mga alternate route ang LTFRB. Sa halip na sa expressway at sa mga pangunahing highway, pinapayuhan ng mga motoristang dumaan na lang sa mga inner o secondary road sa Malolos, Kalumpit, Bukawi, May Kawayan, pati na rin sa Marilao, Santa Maria, Norsagaray at maging sa lungsod ng Valenzuela. Maaari ding dumaan sa Santa Maria San Jose Old Road at Santa Maria Tungtong Manga Road sa halip na tahakin ang Santa Maria Bypass. Pwede rin daw tumbukin ang Old Cagayan Valley Road at Malolos Plaridel Road para makaiwas sa Doña Trinidad Highway. Iwas din sa traffic ang mga dadaan dyan po sa MacArthur Highway kung dadaan sa Landicho, Sandico Road, sa Marilao, ang mga papuntang sa Luisoy Road, Hulobanga Road, sa May Kawayan, Bulacan. Kaya Mike, ang ipinapayo ng MMDA, kung hindi naman masyadong importante yung inyong pupuntahan dito po sa may norte at kayo dadaan po dito sa NLEX, baka pwedeng ipagpaliban na lamang dahil talaga naman pong inaasahan natin na itong pagdiriwang na ito ng Iglesia ni Cristo sa darating na linggo ay talagang makakaapekto ng matindi sa daloy ng trapiko. Kaya naman talagang ikinasa nila ang iba't ibang mga pamamaraan para ho ito ay ngayon pa lang ay magawa na ng solusyon. Mike? Susan, ngayon ay Biyernes pa lang, sa linggo pa yung pagdiriwang ng sentenaryo ng Iglesia. Pero kanina, may mga nagte-text sa DCWB na meron ng pangilang-ilan na pinapasyalan na yung Philippine Arena. Lalo na siguro mga miyembro, mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Ayan, Susan,
Tama kumusta ka ang dyan, traffic Mike. dyan sa mga sandaling ito habang nagsasalita, habang nag-uusap tayo, Susan? Alam mo, Mike, dito sa kinalalagyan ko ngayon, dito sa Balintawak Toll Plaza, ito yung papasok dito sa NLEX, makikita naman natin na hindi nga masyadong nagbi-build up yung mga sasakyan. Bagamat ngayon Friday, usually pag Friday talagang nagbi-build up yan dahil yung mga pauwi ng norte. Pero makikita ho natin ngayon, tuloy-tuloy pa naman sila dito sa Balintawak Toll Plaza. Siyempre, kailangan lang nilang tumigil para magbayad ng toll. Pero sabi ho ng MMDA, ngayong gabi may mga delegasyon na hong darating, particular ho yung mga nanggaling dito sa Katimugan, Tagalog. So darating na sila. At kanina rin, Mike, may mga nakausap tayo mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Sinabi nila na nagpunta na rin sila doon sa dito sa Tama Pilipina yun. Arena at kaya may mga tao na doon at talagang kahit paano itong mga sasakyan na ginamit nila ay nakadagdag na rin doon sa volume ng mga sasakyan na dumadaan ordinarily dito sa NLEX kapag araw ng Biyernes. Mike? Maraming salamat, Susan Enriquez.